Pag-ubos na yung yosito, labot mo sa aking dispo. Minsan gustong akitin taas pang Heso Kristo. Gamitin na yung weed para abot lalim Pasipiko. Tong mga kupal na nasa taas pinapairal ay pasismo. Itutumba ko kayo gamit dahas ang pangungot mo ay ako mismo. Ibabalik ko na Mambitang wawa sa'kin, ilan kayang mga barang ipapakain ko. Singko matatamo mo sa'kin, grado matapos sirain pukutin mo gamit liriko. Binalaan ko ng iba sa inyo darating. Yo, ugugod baran, magingay! Yeah! Pangalawang laban ng gabi. Dito. Ha? Shoutout sa Boss Bar and sa mga Cobra natin gabi sa Jersey, Scraps, and Small Prod 505. Yes. And sa sponsor natin, Señoritos. Yeah. Pangalawang battle ng gabi. Magingay ulit tayo! Bili na lang, wala lang ano. Pakilala ko sa kanan ko. 7 JRC and Silid. Pakilala ka. Oro. Sa iyong utang, ako ang kadiliman. Ako ang tagahalo ng balat sa tinalupan. Ako ang delubyong papalapit sa'yo. Puro shoutout kay Joshua Allen sa mga tropa, si Silid, JRC tsaka Scraps. Yeah. Sa kaliwa. Magingay tayo para ay Architect Tony! Ayun yan, nanalo na ang koito si Tony. Binili niya mauna si Oro. 2 minutes. Game. Huwag maingay, pagyan natin. Yo! Diretso agad tayo sa punto. Pag-usapan na agad natin yung edad mo, Tito. 32 anyos na imo na mukhang tambay sa expo. Sa larangan siya pinakamatanda. Ano ka? Tamod ni Basilio? Profesyon niya arkitekto, pero sa larangan to kami ay magkabaro. Pero di tayo magkatipo. Kasi ako yung arkitektong sa katapusan mo nagdisenyo. Mga bara ko malakanelo, mga kamao ko nakasentro. Angas ko sobrang natural, ikaw pinagawa mo lang sa rekto. Kasi sa buhay mo di ka na kontento, kaya huwad mong rap persona na imbento. Dapat kaysa mag-rap, sa edad mong yan, ang ginagawa mo magsustento. Kasi tangin na mo, kurang. Sige, sagutin tong magulang ng pabalang. Sabay commit ng parasite, saksak sa tadyang. Tapos side to side para rekta pahalang. Kakarnehin to malamang, parang minukbang ng aswang. Itong entablado magmistulang crime scene kayo mga witnesses gulantang. Architect Tony, pangalan mo pa lang sobrang corny. Para shit name for an MC parang IGN sa Call of Duty. Panood mo na sa TV si Looney at si Tipsy, nainganyo ka na bumatil at magmulti. Oo, sa liga to pareho tayong rookie pero ang makalaban mo ako hindi ka worthy. Kasi hindi lang to basta hobby. Ito'y pagalingan sa paghabi ng mga letra at salita, mga ekspektasyon ay binabali. Unang salang mo't pagsali, di matibay materialis mong pinili. Tong architect agad naging casualty nung nilinig ko, binubuo niyang gusali. Kaya sa mga susunod na round, magpapaulan ako ng bala, mala eksena sa Hollywood crime drama. Dadaplis lang sa iyong muka, lagyan ng peklat mala Tony Montana. Ito'y Tony Soprano, mabit sa iyong ulo parang Italian Mafia. Kapangalan mo mga ni-reference ko, pero Tony Avila, you'll never be gangsta. Time. Bakit? Una ron, pabigyan natin, Architect Tony. Yo. Manimulang bati para sa unang banatan. Walang kinang ang ginto sa bulag na kasakiman. Ikaw daw ay kasal sa kulturang kinasanayan. Kasal sa kultura pero magaling sa kaliwaan. Kaya sa unang parte ng kwento, binigay ka sa akin bilang proyekto. Siyasatin ko daw baka sakaling mabago yung disenyo. Kaya good luck sa atin, Dave. Oro, Dave Shin. Putang ina mo! Ang dami mong pangalan! Sa sobrang hassle ng pinaggagawa mo, nagpalit pa ako ng round 1. Halatang nagtatago sa mga pinagkakautangan. Kailan ba talaga galawan ng mga takot, mga butasan?
Ginigigil mo ko, tang ina ka. Hinanap ko na lang yung pagbumukha mo sa internet. Meron ka pala nun, so inaral ko na rin yung blueprint ng utak mo. Baka meron ka nun. Well, pinakita ko lang naman yung dati kong estilo. Oo, lumang ako, 10 years ago. Pero malas mo at natapat ka sa bersyon ko na kay Mira. Ikaw yung unang makakatikim ng bagsik ko sa prime era. Isa malaging tudaw kung ipaliwanag ang kanyang pangalan. Malaharing Midas kung kanyang panghawakan. May ginto ka sa pangalan pero wala ka nung talino. Oro pangalan mo, ulul, pangalan mo, Talyano. Hindi ka Che Guevara, Bureche ka lang. Hindi ka hadlang, sagabal ka lang. Hindi ka haram, hindi ka banal, hindi ka apoy, amoy araw ka lang. Hindi ka hirang, hindi ka bayani. Salat sakahan ng letra, kaya wala kang naani. Ginawa ka lang namang buwan ni Uzarogami. Walang kwenta ang bahay na gawa sa dayami. Peke ka na ng ginto, gusto mo pa ng golden statue. Wala ka na ng kwenta sa live, wala ka pang replay value. Radikal sa radikal, ito'y talastasan ng galing. Animal sa animal, pero ako yung mas praning. Di bolo o di itak, saksakan ng lagim. Hawakan pa lang tuboy, wala pa yung talim. At ang ulat inusisa na wala yung potensyal sa inspeksyon. Walang nakitang matibay at solidong pundasyon. Sa round 2, bagong disenyo ay ating pagmasdan. Dahil ang oro ay unang baitang pa lang sa hagdan. Pagiging natin, pangalawang round, oro. Yo, aminin ko, sa paghahanap ng angulo dito kay Tito, ako ay nahirapan. Wala akong mapanood na past battles niya, kaya walang napagbasihan. Pero okay lang yun, hindi na need mag-review, gandahan na lang ang laban. Para magkaroon ng views at mga tao maganahan. Kaso paano yun? Wala nang Friendster ngayon. Baka kasi mag-request ka pa na ipa-upload tong battle doon. Kasi nabalitaan ko dumidwelo rin daw tong si Idol noon. Kaso, nabalitaan ko dumidwelo rin daw tong si Idol noon. Kaso napaglipasan lang ng panahon. Ngayon, anong pakiramdam na binabata ka lang sa kahit anong henerasyon? Kasi kung old gods at current gods lang ang pag-uusapan, walang ganun dito, yun ay pawang kababawan. Kung ako nasa current lang sumasabay sa Agos, ikaw old lang kasi 32 anyos. Pero gasgas na tirahin ang edad mo. Palitan naman natin yung angulo. Pag-usapan na lang natin yung banda mo na emo. Bahis na to ng minor majority. Nagsawa na siguro, kaya ngayon gumagangsta wannabe. Pero tanong lang, usapang musikero, kaya ba emo yung minor majority kasi mga chords nyo na minor majority? Bale, in that sense, hindi rin yung minor majority kasi mga fans nyo minority. Yung kanta nyo na 20-30, age range nyo ng mga fans nyo na may midlife crisis. Lang. Yung kanta nyo ng 20-30, age range yun ng mga fans yun na may midlife crisis. Mga depressed, suicidal at lonely, tipong mawalan lang ng trip sa sali na sa ISIS. For example, yung kapatid mong si Ron, psychologist. Pero parang mas kailangan niya pa ng psychoanalysis. Pero, alam mo, saludo sa inyo mga tito, yung sa banda nyo. Kahit kuwang-kuha nyo yung tunog at formang emo, kahit mukha kayong tomboy na kami yun na tambay sa expo, kayo pa rin yung nagsisilbing boses sa mga utak ng mga tao. Kaya, sa lahat ng nandito, suportahan nyo yung mga minor majority. Tsaka sa mga local bands dito sa ating community. Para hopefully, di na makapag-run si Ron sa FB at saka di na rin sumaling pusa sa liga tong si Tony. Okay, pangalawang round, pagawin natin, Architect Tony. Panimulang bati para sa pangalawang banatan. Pilak ay patibong sa dulo ng hagdan. Kung yung round 1 ay pagsiyasat sa kapalpakan ng iyong plano, round 2 naman ang pagsubok sa bago mong disenyo. Oo, ito yung pagdisenyo sa palpak mo na istruktura mula sa ampaw mo na estilo at katawang batak na sa droga. Pero mukhang pabaliktad ata ang takbo ng iyong utak.
Para kang negrong bumalik sa pagpupulot ng bulak o mahirap na dating may kutsara na pilak. May evolusyon ka at revolusyon sa iyong mga verse. Palpak na revolusyon at evolusyon mo reverse. Kumbaga best fight mo sa salamin tapos dito ka nag-rehearse. Subukan mo kung higitan sa tayog ng aking pinunta. Subukan mo kung pantayan, magpapantay ang iyong paa. Kasi ano bang kabago-bago sa estilo mong hibang? Wala ka na nga pusong palaban at utak na malaman. Puro taay ka lang naman, kakakimchi mo, inalmoranas ka na naman. Shaman na kayang magtawag ng Diyos, sobrang pang-addict yung trip. Ikaw lang yung shaman na kayang magtawag ng mga pasahero sa jeep. Walang kwentang kalahok, walang kwentang mag-amok. Bulaan ka na propeta sa delusyon mo na Ragnarok. Kahit magtawag ng Diyos, wala akong awa. Tawagin mo man si Yahweh, katapat mo yawa. Oo, yawa kamay. Ako yung Bisaya pero ikaw yung bay na bay. Pero sige, baliktarin natin yung kwento. Reverse Bisaya sa konteksto. Kumakain yung mga Bisaya pagkatapos ng mga amo, pero sa akin kakain ka lang pagkatapos ng mga aso. Sa round 2 sa pilak na linya, sinubukan natin, baka may maagapan, pero mukhang wala na atang bagong disenyong mapapakinabangan. Sa round 3, bahala na si Foreman. At let me tell you lang boy, na sa 30 na pilak, hinudas ka ng isang kalahok. At alam mo yung mangyayari sa tulak kapag tumilaok na yung manok. Sige, pagbigyan natin, huling round. Pakay oro. Bilang panapos, sasayaw na lang itong debutante. Higpitan ang pagyapos. Higpitan ang pagyapos. Hanggang sa mga buto niya ay mabali. Pati warik na itatali. Tung katunggaling nagbabakasakali. Sabay gigilitan sa leeg. Sabay gigilitan sa leeg. Gamit pa ng manok na may tari. Paano manok na may tari? Itong arkitekto tiyak nagiba sa akin at guguho. Itong arkitekto tiyak nagiba sa akin at guguho. Itong arkitekto tiyak nagiba sa akin at guguho. Sapagkat ang pagdurog sa iyo ay di ko pangangailangan, ito ay aking luho. Tututo pa lang akong tumayo. Yung mga binti mo, simula na... Natututo pa lang akong tumayo. Nagsisimula na maging marupok yung binti mo. Sisimula na maging marupok yung binti mo. Simula pa lang akong tumayo. Nagsisimula na maging marupok yung binti mo. Puki ng ina! Aminin ko, itong third round hindi ko napagandaan. Marami lang akong napagdadaanan. Merong nakaambang demolisyon sa aming tahanan, pero ni isang beses di ko inisip na ikay urungan. Lahat ng iyon ay aking pinasan sapagkat... Ah, fuck, time. Time. Respeto sa likod, oh! Respeto, mag-speed yung mga MC natin. Respeto sa likod, Huling round, pagbigyan natin. Arkitektonik. Yo! Magkaiba daw yung gumagawa ng bahay sa nangaagaw ng buhay, pero ginagawa ko yun parehas. Kaya kitang ilagay sa gitna ng mga bakal at gawin tong rehas. Sabay gapos ng alambre, doble hanggang triple. Ganon maghalo ng tao sa poste. Pero hindi yun ang tunay na nangyari. April 19 bago ang laban, nasa loob tayo ng silid. Nakapwesto kang paupo at may kadena sa bibig. Humihiyaw, sumisigaw at grabe kong magpanik. Humihingi ng patawad na para bang isang adik. Sabay sabi ko, laro tayo Dave, may dalawang bagay ka na pwedeng piliin. Sa akin ka mamamatay o mamamatay ka sa akin. Dahil ang arkitekto ay huwaran kong magplano. Malinis, trumabaho, lahat ay detalyado. Tama na sir, mali ata kayo ng pangalan. Tinira mo ko sa gulang, mamamatay ka ngayon sa gulang. Oo, magulang to, advance kong kumana, sadista magsulat, brutal kong kumatha, arkitekto sa umaga, demonyo sa gabi, at ikaw yung siraulong naniwala sa mga sabi-sabi.
Kunento ko na ngayon yung nangyari kay Guevara. Pinagsasaksak ko lang naman ng pluma hanggang bumuka buong mukha niya. Wakwak baba, lawlaw mata. Pinagiling yung tira-tira, sabay pinanghalo ko sa graba. Normal na araw lang yun nung Sabado de Gloria. Walang krimen na nangyari sa abo ng ebidensya. Ang lumalabas sa resulta, yung Dave may diferensya. Umakyat lang daw ng bundok, sabay di na nagpakita. Palitada sa poste, walang marka, lahat linis. Walang sabit sa korte kasi ama ko yung pulis. At kung ipapacheck ang aking mental state, well, eto rin yung gist. Papasa lang rin ako sa resulta, kapatid ko yung psychologist. Nagsimula tayo sa pangalan mo na Oro, Plata at nagtapos sa mata. Gets mo ba yung kamalasang binuod na sa ginto at pilak ay may kamatayang kasunod? At yung round 1 at round 2 na panimulang bati ay naging panapos na banatan na walang kinang ang ginto sa bulag na kasakiman. Pilak ay patibong sa dulo ng hagdan at mawawala lang lahat sa'yo pag pinatay ka na ng orasan. At tinignan ko ang aking relo. Putya, kanina pa pala ako nakikipag-usap sa multo. Huwag yung uli sa laban na yan. Boto ng Marado. 5-0. Para kay Architect Tony. Daloy pwersa. Yung round 1 nilang pareho, para sa akin tayo yun. Kasi na ano naman nila lahat. Gusto ko sa round 1 ni Uro yung inanggol niya yung pangalan ni Tony. Tapos sa round 1 naman ni Architect Tony, yung mga unang makapang palang sa hagdan. Tapos yun, tayo sila doon. Tapos yung round 2 naman, kay ano talaga kay Architect Tony yun. Tapos yung round 3 din kay Architect Tony. So yung boto ko, 2-1 para kay Architect Tony. Architect Tony, salamat. M12S, sinoto ko si Audrey Rounds, si Architect Tony. So yun, kita naman sa round 3 nag-joke si Dave. Tsaka round 2 pa lang may mga starter na, pero hindi naman bago siya sa puno na. So round 1, nagustuhan ko yung mga banat ni Auro. Kaso pag bumabanat to si Tony, ang lupit ng mga ano niya, yung mga reference niya yon sa name change. Nagustuhan ko banat ni Auro, yon katapusan mo na ako yung nagdisenyo. Tapos siya gawa lang daw sa recto, gano'n. Tapos pagdating sa edad, yon age susento, IDN, yon sa pangalan ni Architect Tony para daw IDN sa COD. Tapos yun, Tony reference, yung mga ginamit niya na mga character sa film. Ayos din yun. Round 1 ni Tony, name change. Yun. Pinaka nagustuhan ko doon yung ano, Che Guevara, hindi ka Che Guevara, Bureche ka lang. Ayos doon. Round 2 naman, yung mga banat ni Auro, binoto ko doon, dapat ano lang sila, tabla lang dapat. Pero since may starter si Auro, binoto ko si Tony. So mas malinis yung ano niya. Gusto ko doon mga banat ni Auro, yung mga minor majority angle niya, pants angle, yung mga banda angle niya. So kay Tony naman, best fight sa Levin mo, dito nag-reverse. Almoranas ulit na angle, gano'n. Shaman Jeep, yung Shaman. Yawa, tapos Bisayang Amo, ako yung Iso. Tapos yung pinakamaganda yung dulo, tulak, pag yung tulak, lagi ngayong manok. So yun, kanyanekta niya sa speech, patay siya. So round 3, binoto ko Tony, kasi round 2 nag-check siya. Salamat. Yung meron boto ko 5-0, 3-0 para kay Architect Tony. Kasi kita naman nag-choke siya, tapos nag-choke si Oro, tsaka yung dami ng stumble. Pero so far marami rin naman siyang binitawang punchline, kaya lang talagang ang galing ng mga storytelling ni Tony, tapos yung Chimera Primera, yung mga build-up punchline. Kaya 3-0 para kay Architect Tony. Solid nung kay Oro. Solid yung 3 rounds niya, pero binigay ko talaga 3 rounds ko kay Architect Tony. Sobrang siksik, consistent, may charisma, tapos solid yung konsepto. All 3 rounds kay Architect Tony.